Forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Walot kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on-air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. At may trabaho tuwing linggo. Nagbabalik po ang inyong programa May Trabaho dito po sa yung DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako po ang inyong co-worker, Barbie Atienza, workmate. Kasama niyo po hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong linggo, 22 araw ng Marso 2026. At syempre kasama natin ang parts natin mula dyan sa Mindoro Oriental. Parts, Gladys Mabini. Hi, Parts. Magandang hapon sa'yo, Parts. Kamusta ka na? Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig na nakasubaybay na sa ating programa. Magandang hapon. Loud and clear ba ako, partner? Oo, ang lakas nga ng dating. Kasi alam ko Wow. yung tunog winner ba? Kasi hindi nyo nababatin, mga kaibigan, mga tagapakinig natin, itong ating partner si Gladys Mabini ay ginawaran ng Empowered Women Award sa larangan ng broadcasting ng ano nga ba yung award giving body na yun? Real Talk Philippines. Real Talk Philippines. Yun, congratulations, Oo. Marge. Talaga namang so proud of you. Di ba? Sa broadcasting. Maraming salamat, partner. Maraming salamat, partner. And of course, ito syempre ay inihahandog natin sa lahat ng mga kababaihan na Oo. talagang ginagawa ang lahat, 'di ba? Para may maiambag sa lipunan. And even for those na maaaring hindi natatagpuan, hindi pa nakikita ng spotlight, para din sa kanila ang Ay, marami pagkilala yun. na ito. Marami rin yun, Yes. oo. Kasi nga, ito'y kasama pa rin sa pagdiriwang ng International Women's Month of March. Kaya Yes. tayo nagpupugay, sumasaludo sa mga kababaihan, lalo na yung mga kababaihan na nagpakita ng leadership qualities sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Yung kasama natin, syempre, Tama. walang iba kundi Yes, broadcasting. Leader natin sa broadcasting, Gladys Mabini. All glory to God, Ayan. partner. Alam mo, si Lord naman ang sabi nga, ang lahat ng karangalan ay nanggagaling sa Kanya. So, Kaya- kung hindi niya ibinigay, ay hindi natin matatanggap. Diba? So, sabi Kaya, ko nga, oo. partner, alam mo, nung nabigyan kami ng pagkakataon na magbigay ng konting speech, ang aking naaalalang sinabi ko doon ay, anuman ang ating ginagawa, yan ay pag ibinigay natin ang kaya nating ibigay, ang ating galing, yan ay uri ng pagpupuri sa Tama. Panginoon. Tama. Diba? And the Lord na nakikita yung ating ginagawa will be the one to give us the reward Correct. in His time. Oo. Diba? Pero Alam mo na, sige. Go ahead. diba, partner, alam naman natin, diba, na last year, sabi ko nga, nabanggit ko din na last year when I had my brain surgery, diba, akala ko tapos na ang istorya ko eh. Pero alam mo, nung malampasan yon, yung sinasabi nila na when you're down, diba, there's nowhere to go but up. In terms of, yung sa mga recognition,
madami tayong natanggap actually after nung Mula surgery. nun. So Oo, ako, oo. I see it as talagang, 'di ba, nakita kumbaga si Lord ang nagbibigay ng karangalan na 'yon. At nagpapasalamat tayo. Ito ngang latest na ating natanggap, partner, ay mula sa Real Talk Philippines. At nagpapasalamat tayo sa founder and CEO na si Mr. Leo Gamel Orencia. Ayun. Okay. I hope nakuha ko ng tama. Nagpapasalamat tayo sa pagkilalang ito na ibinigay sa atin at sa iba pang mga kababaihan na nakasama ko doon, partner, sa awarding. Bumiyahe kami going to Tayabas City sa Quezon Province Dito. Oo. para tanggapin yung award na ito. Maraming salamat po Pards. at congratulations ulit sa lahat ng kababaihan na nakasama natin doon. Sige, Pards, dagdag na background lang. Ano ba yung Real Talk Philippines? Ba natalakay ng awarding night? Sino ba sila? Ang Real Talk Philippines ay parang nag-organize talaga sila, partner, ng mga ganitong klase ng recognition kasi ang kanilang goal is i-empower yung mga individuals na kinikilala nilang may naiaambag sa lipunan. Parang it's more on to inspire na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Iba't ibang sektor. Yung kung anumang industriya ka, Correct. may nakakapansin na maganda ang iyong ginagawa. Yun. And in fact, partner, sinamantala natin yung pagkakataon na maimbitahan dito sa ating programa ang naging keynote speaker nung gabi Nung yun. awarding night. Kasi ang ganda nung kanyang ang ganda ng Insights. kanyang mensahe tungkol sa kahalagahan, partner, ng edukasyon. Okay. Oo. Pero ilan Siya ba yung makakasama natin. Napaunlakan tayo na makasama this afternoon. ilan yung awardees nung gabi yun sa iba't ibang sektor? There's 52, partner eh. Okay. Merong, if I am not mistaken, parang there's 52 na mga kababaihan kasi punong-puno yung venue, no? Yung kung saan ginanap yung awarding na yon. So naandun, makikita natin, marami from the education sector, mga Yun. principal, yun Mga yung teacher. mga napansin ko na madami-dami sila na Okay. binigyan din ng pagkilala. Yung ambag nila doon sa edukasyon sa kanilang mga school na pinaglilingkuran. Pero Yun yung Pards, ating mga... ulitin ko lang yung sinabi mo kanina, marami din sa mga kasama natin, sabi ko nga, kahit anong mga gawain, anumang larangan, kagaya nung sa sarili mo, hindi naman yun ang goal, kumbaga. Naglilingkod tayo sa publiko, nagsisikap tayo, makatulong tayo sa kapwa natin, pero kung nagkakaroon ng pagkilala, bonus na lang yan. Pero yung talagang yung service is its own reward, ika nga. Totoo yan. At marami tayong mga kababaihan na madami rin ginagawa. Yes. At yun. Partner, I agree. Oo. Kaya nga, sinabi ko na inihahandog din natin dun sa mga kababaihan na ginagawa din ang kanilang makakaya. Maaaring hindi lang pa nakikita ng spotlight na ganito, yung mga, di ba, nagbibigay ng Tama. recognition. Pero keep rising, parang keep shining. Oo. Kasi may award or wala, ang importante napapapurihan ang Diyos sa Ginagawa yung natin. paglilingkod na Correct. ating ginagawa sa ating mga industriya. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Pero nabanggit mo nga Yes. kanina, yung keynote speaker doon sa Real Talk Philippines Awards for Empowered Women, makakasama natin sa ating programa ngayong hapon. Yes, partner. Oo, kasi nakaka-inspire yung message niya, yung sa kahalagahan nga ng edukasyon nung gabing yon. At ito, partner, ay accomplished woman ito pagdating sa academe, no? Oh, okay. Siya ang founder at school director ng basahin ko, partner, yung school nila kasi ayan, Herman Harrell Horn School. Okay. Yan. Herman Harrell Horn School, dyan po sa Bacoor City sa Cavite. Cavite. Yan. Si Okay, ito lang. Dr. Maria Luz Villanueva. Nandiyan ba siya? Siya Nandiyan? ang ating makakapanayam today. Ayan, nandyan na siya, partner, sa ating linya. Dr. Luz, ayan po, magandang Good afternoon. hapon. Si Sir Barbie, nasa studio ngayon. Magandang hapon, partner. Yeah, Dr. Luz, magandang hapon po and welcome to the show. Salamat po ng marami sa inyong pagpapahalaga at pagbibigay po sa akin ng pagkakataon na makapagbahagi. Yun, at congratulations.
Very happy. Congratulations po sa inyo. Maganda yung kayo po founder and school director nitong Herman Harrell Horn School Incorporated. Mamaya siguro parts at usisahin natin kay Dr. Luz, ano ba yung school na yan? At saka ano ba yung mga ginagawa nila? At syempre, nauwi din sa pagkilala sa kanila nitong Empowered Women ng Real Talk Philippines Awards. Di ba? Siguro Alright. magbe-break muna tayo, sabi ni Norman. Bago natin tuloy ang ating panayam. Mag-commercial break muna tayo para sa ating pagbabalik ay itutuloy na natin ang ating mga katanungan din, yung mga inspirasyon na pwedeng ibahagi din sa atin ni Dr. Luz bilang isang Yes. woman leader din na katulad natin. Alright? So mga kamanggagawa, oras natin 19 na minuto, makalipas po ang 5:00 ng hapon, magbabalik po ang May Trabaho. Diyan lamang po kayo. Ang oras na yan ay Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Pameo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Pameo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay, these helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan.
as a responder, no, syempre they listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Okay, tayo po yung nagbabalik sa ating programang May Trabaho dito tuwing linggo sa DZRH. At siyempre, Pards, babatiin ko lang yung ating mga kapatid na Muslim. Merong tayong holiday last Friday. Kung nag-enjoy kayo sa walang pasok, sana maalala natin kung bakit. Yun yung pagtatapos ng pag-ayuno ng mga kapatid natin Muslim during the period of Ramadan. Isa yan sa pinakabanal na observance ng ating mga Muslim, no? At nakikisa tayo sa kanilang pagdiriwang dyan sa Eidil Fitr. Eid Mubarak. Sabi nung kaibigan ko, daw batiin doon, Ramadan Mubarak, pwede rin daw yan. Kaya binabati po natin ang ating mga kapatid na Muslim. Friday, partner, Friday. Last Friday. Ah. Ang Holy Week naman natin na mga Christians ay maaga ngayong taon. March 29 to April 5, no? March 29, March 29. Palm Sunday na. Palm Sunday na yun. Yes, tama. Good. Next week na, partner. Tapos holiday yung Monday, Thursday, at saka yung Good Friday, yung 3 at 4 ng Abril. Yan ang mga official holidays. Yeah. Ayan. Okay. So again, partner, yung paalala natin, importante na alam natin bakit may holiday. Correct. Diba? Kung ano yung kahulugan. Alam lang natin holiday, pero hindi natin lubusang iniintindi bakit holiday. Diba? So, Holy Week. O kahit magpupunta kayo ng mga beach, di ba, okay naman mag-enjoy. Kaya lang, alalahanin naman natin kung bakit yung okasyon na yan nandyan at ano yung dapat natin gawin. Panahon niya ng pananalangin, pasasalamat, sa sakripisyo, kasama lahat yan. No? So, yun. Kung medyo magsiswimming kayo sa beach, 2 oras, gawin nyo lang 1 oras.
Pwede na. Para meron kang sacrifice. Sige, tuloy tayo. Oo, kahit na anong pagsasaya ang gawin, kung hindi natin ginagawa yung pag-alala, kulang pa din tama. yung holiday na yon. Oo. Yun ang tatandaan natin. Tama. Okay, partner, i-welcome na natin ang ating guest for this afternoon sa ating programa, ang school director, founder ng school na binanggit natin kanina. Herman Harrell Horn. Tama ba, partner? Herman Harrell Horns Foundation School. Ayan, Okay. si Dr. Maria Luz Villanueva, kasama Luz. natin ngayon sa ating programa. Partner? Ma'am, ano ko una kong sisayan? Ano ba yung Herman Harrell Horn School? Horn School. Opo. Again, Sounds good very foreign. Dr. Barbie and Sige po. Gladys. Good afternoon po. Alam niyo po, madalas libo na po yata yung tatanong sa akin. Bakit daw Herman Harrell Horn School? Medyo foreign sounding. Actually nga. po, kasi when I decided to put up a school, naisip ko siya na hindi lang basta maganda ang pangalan or, I have to choose his philosophy. I have to choose his belief. Kailangan kong hanapin o basahin at isa puso kung ano po ba talaga ang kanyang hangarin. So Ito si Herman Harrell. Herman Harrell Horn School, isa po siyang kilalang educator Okay. sa panahon nila. Yeah, he's a German pero sa Amerika na po siya kinilala bilang isang guro sa Harvard, sa New York University. Yan, nagustuhan ko po yung kanyang philosophy sa education. Kaya inadapt ko po yung pangalan niya. Okay. Ano po yung kanyang philosophy na curious kami? Ano po yung kanyang philosophy? Ang philosophy niya kasi, hindi mo daw pwedeng husgahan ng bata sa panlabas na anyo, plus yung Christ-centeredness na ang bata ay kung mabigyan ng tamang edukasyon, ano man po ang meron siyang pagkukulang, pagbigyan ng tamang edukasyon, ay sigurado siya ay lalago at siya ay magiging isang success. Dahil naniniwala siya na ang Diyos kasi ang sentro ng pagbuo, and ang pinaka-famous niya po ay the total formation of man cannot be achieved without Holistic. the constant reference to Christ. And the gospel's a spirit of service, love, and wisdom. Okay. Yan po si Herman Harrell. Pero ito pong Herman Harrell Horn School dyan sa Cavite, iyan po kayo mismo ang nagtatag. Hindi po si Yes Mr. po, Herman. Sir Barbie. Okay. Opo. Oo. Opo. Bakit niyo po naisipan yun? Taon na po. Saan po Ilang nagsimula taon yan? na po, Dr. Luz? 30 years na po ang Herman Harrell Horn School. At saan po nagsimula yan, Dr. Luz? Kayo po ba'y dati ng teacher at ano nag-inspire sa inyo? Kaya, dati na po akong teacher. In fact, teacher po ako. Nag-start po ako sa isang private school. Then after a year, pumunta po ako sa public school. 2 years. Ano po yung nag-udyok? Kasi sinasabi ko nga po, pagka ako lang sa sweldo ko marahil noong unang panahon, hindi po ako makakatulong sa mga bata. Kasi may mga estudyante po ako during that time sa public na parang gustong-gusto kong tulungan pero kulang din naman ang aking kinikita noon. Kasi remember, ang sweldo ng teachers noon, di ba, 3,000 lang po sa public school. Medyo And nagbago then, na yan. Opo. Ayun, so sabi ni husband, plus siguro masyado akong medyo passionate and idealistic. Ayan, parang everything comes into place. Yun, sabi ni husband, dami mong reklamo. Pagkayo ka ng sarili mong paaralan. Oo. Pero ibig sabihin, hindi na kayo nagtumingin ng iba pang alternative na kabuhayan, ng negosyo. Ayon na doon sa inyong calling. Siguro calling na rin yan, no, Doc Luz? Yes, Sir Barbie. Actually po, with the system siguro, no, during that time, kasi I started 32, masyado akong idealistic, parang, hindi po ako ganon ka-sold. Parang nawalan po ako pa ng gana at first. Pero, yun na nga, sabi nyo nga po, calling. Kaya sabi ko nga, how can I help the students kung ako mismo hikahos? Oo. You cannot, kailangan you have to help yourself first, di ba? You cannot share what you do not have.
Agree. Oo, partner, gusto kong itanong kay Doc Luz kung bukod doon sa kanyang pagiging idealistic, sa kanyang passion na matulungan ang mga bata pagdating sa edukasyon, ano pa yung mga bagay na ginawa mo para ihanda mo ang iyong sarili para mag-put up, pangunahan ang isang eskwelahan na eto nga, na meron kayo ngayon? Actually, nung nag-start po ako, wala kaming pera ha. Nag-umpisa ang school, zero money. Yun nga yung life verse talaga na Jeremiah 29:11. I love that verse kasi parang one time nasa simbahan ako, I got hold of that verse, yung Jeremiah 29:11. So nasabi ko sa sarili ko, I think God will provide. Plus yung ang dami kong hirap na pinagdanasan when I was at the public school na hindi ko po talaga siya maisip. Andun yung baha, andun yung nakakatawa one time. Kasi before sa public school, magiging part ka ng marketer, madaling araw, nasa market ako, minsan sumemplang ako sa palengke, no? Pero tumayo agad ako, sabi ko, hindi naman ako, alam mo, hindi naman mahina ulo ko, bakit parang ganun. So kasi gusto ko lang din po talagang yung pagtuturo ay ilagay ko talaga sa puso ko. Ayun, si husband po actually talaga ang naging, I should say, the wind beneath my wings para lumakas ang loob ko na sige, magtayo tayo ng school kahit wala tayong pera. Yan. Si husband po, teacher din. Ay hindi po sir. In fact, si husband po dati ay nag-work dito sa isang subdivision. He is part of the subdivision developer. Ayun. Kaya, tapos ang important kasi talaga parang nagiging power of words. Sabi ko, sige, kung magtayo tayo ng school, gusto ko yung school ko ganito. Dito siya makikita. Parang nangyari lahat. Prophetic. Wow. Prophetic. Ilan yes, po Sir estudyante Barbie. nyo ngayon, Dr. Luz? Ilan Ano po po? estudyante nyo ngayon? Tsaka anong levels? Nasa 800 mula preschool hanggang senior high school. Plus may branch po kami sa Bacolod. Sa Negros, kasi taga Negros ako. Okay. I'm Manilonga. And you have 800 students ngayon? Opo, plus sa Negros, nasa 200. Mga around 1,000 po. Wow. Alam mo, Pards, medyo ano yan, magandang outstanding number yan. Kasi ngayon, kahit yung mga private school, umaharap sa paghamon. Nahihirapan din sila kumuha ng mga estudyante, nagkukulang. At 800 population, hindi biro yan. Hindi biro yan. Pero nag-umpisa kayo 30 years ago. 32 years ago. 32 years ago. Okay. 32 years, partner. Galing, diba? galing. Oh. I'm sure ang dami ng aral sa pamumuno ang inyong naipon, Dr. Luz. Tsaka marami ng produkto. Sa mga aral na yun, di ba, partner? No. Excuse me, gusto kong malaman, sa mga aral na yun na iyong natutunan, ano yung nagkaroon talaga ng impact sa inyo na hanggang ngayon ay after 32 years ay bit ninyo yung leadership lesson na yun bilang isang babae? Learning. Ako, pag kung aral lang po, sobra-sobra. Number one, syempre po, kailangan ang kapit mo sa Diyos. That's number one. Kasi kaya ang aming sa mga bata, apart from God, we are nothing. Pangalawa, syempre sobra yung faith, Kasi you cannot please everybody. To please everybody is always, is insanity. Yan, isa po yan sa akin. Plus, Imposible. Great and resilience. Opo. Insanity talaga kung lahat ng tao gusto mo i-please. Kasi at first, masyado akong reactive kasi parang ginagawa mo lahat. Pero I've learned na basta ginagawa mo yung tama at with all your heart, may nakakita man o wala, gawin mo lang ang tama. Okay. Pero yan din yung definition ng integrity, di ba? Yung gano'n. Yes. Pero ma'am, ano feeling niya? Kasi kung tuwing school year, meron kang 800 students at nag-graduate yung big portion of that. So, ibig sabihin, in 32 years, marami na naging produkto yung eskwelahan nyo. Ay, opo. Sobra. Ano ba ang feeling nun, ha? Yung mga naging successful. Yung iba, hindi masyadong successful. Pero anong impact sa inyo nun? Para sa akin po kasi parang yan ang nagiging driving force ko para magpatuloy kahit hirap na hirap ka minsan. Parang if you want to give up,
Tapos pag maalala mo yung mga buhay ng mga estudyante mo, na parang dati, uy, ba't ganito sila? Tapos ngayon nakikita mo, nagiging mabuting tao sila, nagiging successful. Isa siya sa parang, siya nagiging motivation. Yun po ang number one. Siyempre gusto ko na mag-retire, pero Mag nakita mo po sila, of course, the parents, ayun, mga parents ng Harold babatiin ko, plus of course, yung iba namin mga estudyante na nasa Dubai din, talagang nagiging, sila naging successful. Ayan. Wala Sila sa- Sherwin, hello Sherwin. Meron Po. kayo estudyante sa Iran. So, yan, ay, sa Abu Dhabi at saka sa Dubai. Sa UAE. Here, sa mga big hotels, ayan, sila yung nag-update sa akin. Hindi po siya, isa po siya talaga, Sir Barbie, Gladys. Parang siya po yung nagbibigay sa akin ng vitamins. Pero sige lang, tuloy lang. Kaya sabi ko, I think walang retirement. I'll be 65 tomorrow, ha? Birthday niya? Ay, oo nga pala, Tita Lucy. Happy birthday! I want to retire on my own terms. Yan po lagi ko sinasabi. Oh, Ayun. hindi tayo nakahanda Partner, ng di ba? cake. Partner, di ba, sabi, kung ano daw yung naging tayo kapag lumaki tayo, nagkaedad na tayo, bunga daw yan nung ating mga karanasan noong tayo ay kabataan. Lalo mo- Kumbaga yung mga karanasan natin nung kabataan tayo, it shaped us who we Correct. are now. Tsaka maalala gusto mo yung kong mga tanungin teacher. Si Dr. Luz, Oo. yung meron kang ganyang puso, sa palagay ninyo, meron ba kayong babalikang karanasan? Kaya ganyan yung puso ninyo sa mga bata na inyong tinuturuan na gusto mo talaga maging maayos yung pag-shape ng kanilang future? Ay, karanasan kasi hindi naman pa ako pinanganak ng may golden spoon, kasi sa Bacolod ay anak po ako ng isang magagawa. Juan. Ayan. Tapos, ang mga teachers ko, sila din po ang nagbibigay sa akin ng instruction. Pagkahalimbawa, during contest, sila po yung bumibigay, sila po yung nagbibigay ng inspirasyon din na, sige, manalo. Parang nagiging ganyan siya. Plus, nung ako ay grade 1 teacher sa isang public school, may isa akong estudyante talaga na nagiging sa akin. Hanggang ngayon, parang monumental sa akin. 10 silang magkakapatid. Ang father niya ay barker sa jeep. Siya yung nagbibigay sa akin talaga ng inspirasyon na sabi ko, gusto kong makatulong pero wala. Kasi one time, pumipila siya kasi di ba yung mga teacher dati nagtitinda sa classroom. Pumipila po siya. Tapos sinabi ko kasi na, kailangan maayos kayo, may sapatos kayo, magsuot kayo ng maayos na damit. Hindi ko kasi na-realize na, imagine mo, 10 sila magkakapatid. So, dati pumipila siya 2 pesos. Tapos eventually, nung sinabi ko yon, pumipila po siya. Tapos 1 peso na lang binibili niya. Sabi ko, bakit 1 peso na lang? Alam niyo, ang sagot niya, kasi ma'am, sinabi niyo po, bibili ako ng sapatos. So, grabe yung impact sa akin. Na ganun pala ka-powerful ang isang guro. Ang salita ng isang guro. If you are going to inspire them. Agree. Kaya dapat ang guro, magaling na guro, ini-inspire mo yung estudyante. Kailangan din maingat no? Kasi totoo yung parts many instance maririnig mo, mas nakikinig yung bata doon sa teacher kasi sa magulang. Hindi ba? Totoo yan. Meron ng mga magulang, di ba? Sasabihin kay teacher, kausapin mo nga na ganito ang gawin kasi ayaw makinig sa akin. Kaya May mga ganon. Alright, partner? alam ko lang, natalala ko yung isang na kwento, pinatawag yung magulang sa eskwela Sabi nung anak doon sa nanay, "Nay, pinapatawag kayo ni teacher sa eskwela." Sabi nung nanay, "Bakit, ano namang ginawa mo?" Bakit ako tinatanong nyo? Kayo pinapatawag. Baka kayo may ginawa. Hindi, pero maganda yung kinikwento ni Ma'am Luz. Okay. Yung kinikwento ni Ma'am Luz, yung mga rewarding, yung mga magandang alaala at mga impact sa buhay niya, ng mga ginawa niya para sa mga estudyante, para sa mga magulang. Ano naman yung pinaka mapaghamon? Yung most challenging na maalala ninyo, ma'am? Yung tipong dumating sa punto na munti ka nang umayaw. Ganon. Meron ba? Challenging nung COVID. Grabe yung Ito lang. COVID. Oo. Sobra.
parang ang tingin namin pagdating sa Zoom, mga teachers ko parang kakainin na kami. Plus, marami po kaming, ang challenging part ay yung tipong, alam mo yon, ginagawa mo na po yung lahat, pero naggawa ka pang gawa ng hindi tama. Pero mas maganda kasi yung talagang, kung ipamuhay mo yung patawarin mo yung nakagawa sa iyo ng mali, and then you keep on praying them. Kasi ang Diyos talaga, pag hindi ka gumagante na, kasi kung gagantihan mo ng masama, wala naman kayong pinagkaiba. So, yun ang pinaka-challenging na talaga, parang gusto ko nang bumigay. Pero hindi, Yan. I did not. I did not surrender. Sabi nga nila, I do it with no surrender. Doc, yun ang tatanong ko sa iyo kasi marami tayo nag-umarap ng ibang hamon. Paano nyo inarap yan? Paano nyo na-overcome yan? Magbe-break muna tayo, Pards. Pagbabalik, tuloy natin ang kwentuhan. Oo, marami pa tayong itatanong kay Dr. Lou sa ating pagbabalik, mga kamanggagawa. Kaya manatiling nakaantabay. Oras natin, 44 minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Diyan lamang po kayo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan Kayo nakikinig pa rin dito po sa ating palatuntunang May Trabaho at bumabati po tayo. Shout out Lynn Victoriano at ang mga barkada natin dyan sa District 2 ng Maynila, dyan po sa Tondo. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Hey, cheers! Magkita-kita tayo. Pards, may babatiin ka ba? Yes, nakikinig din sa atin si Francisco Garcia mula dyan sa Talavera, Nueva Ecija, saka si Leo Cervantes Habares, saka si Flor B. Fernandez. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in. Saka partner, gusto kong pasalamatan ang team Radyo Natin Oriental Mindoro. Ayan, yung mga taga Radyo Natin Calapan, Radyo Natin Pinamalayan, Radyo Natin Bungabong at Radyo Natin Rojas. Yo. At syempre ang Radyo Natin Victoria, no? Meron tayong 5 radyo natin dito sa Oriental Mindoro at talaga namang nagpapasalamat ako partner kasi sabi nga kanina ni Dr. Luz, 'di ba? Ni Doc Luz na ang wing beneath her wings daw ay kanyang husband. Sa akin ganun din. Plus itong ng radyo natin Ormin, 'di ba? Na talagang nasuporta lagi sa lahat ng ating ginagawa. Mabuhay, Sir Bert Mabini. Yan. Na may birthday ng July 23. Siyempre sa iyo, partner, nagpapasalamat ako. Oo. Happy ako pag ini-introduce mo na ako. Feeling ko super nabubuo yung confidence ko. Yeah, diba? mga kaibigan, si Gladys Mabini sa darating na halalan. Huwag niyong kalilimutan. Not in my wildest dreams. Ayoko maging Uy, huwag mo sasabihin yan ha. Pag tinadhana daw talaga kahit anong iwas mo, papasok at papasok yan. Ay, balikan natin si Dr. Luz. Alright, partner. Dr. Luz, kanina. Balikan natin si Ma'am Luz. Oo, balikan natin. Kasi kanina sabi niya, yung mga paghamon daw, yung mga, it gets to be, lalo na yung mga teacher. Narinig ko na yun sa marami kong naging teacher. Thankless job. Kuminsan, lahat na ng sakripisyo ginawa mo, tapos mapupulaan ka pa, may mga sumbat pa sa'yo. Paano nyo hinaharap yung mga ganyang paghamon, Ma'am Luz? Siguro kasi ang lagi ko sinasabi sa sarili ko, first and foremost, hindi ko naman po pinlano na magkaroon ng eskwelahan. But it is the assignment. I believe it is the commission by the Lord, no? So, at first, very reactive ako nung umpisa pa lang ng school namin. Pero eventually, natutunan ko kasi nawala sa akin ang pagiging reactive sa lahat ng mga puna, naysayers are there. Kasi nakikita ko nga po ang nagiging resulta sa aming mga estudyante. One thing na nakakatulong din po kasi, although na, syempre, hindi mo naman maiwasan. Sabi ko nga kanina, you cannot please everybody. Pero pag yung mga teachers na nawala na sa amin, na umalis na kasi magaganda na po yung kanilang mga posisyon ngayon, bumabalik sila sa akin at nagpapasalamat, ma'am, yung kahigpitan mo, yung pagiging strict mo, kung ano man kami ngayon, dahil dyan sa mga disiplina nyo. In fact, ganun din nga ang sinasabi nung isa kong estudyante, no, ngayon nasa Dubai siya, doon siya nag-work sa malaking hotel ng Marriott. Sinabi niya, ma'am, gusto kong balikan.
kasi yung kahigpitan nyo po, yun ang nagiging, naging sandigan namin para magiging maayos kami. Yan. Oh. Si Erwin, nanonood siya ngayon. Hi, Erwin. At saka wife. Pag ganun siguro, kahit anong hinanakit mong naranasan, nabubura no? Talagang napapalitan ng galak. Yun ang maganda Yes doon. po. Oo. Kasi yung mga pasaway minsan sila yung magagaling na sila, mga businessman sila. Oo. Kaya doon, sabi ko talaga nagmamanifest po ang philosophy ni Professor Horn na hindi ka po pwedeng maghusga sa bata hanggat hindi nakikita. Kayo as a teacher, ano kayo? Stricto kayo? Ayaw po. Ganun. Hindi kasi, Yes. alam mo part yung pag binalikan mo yung mga teacher na yung kinalakihan mo, di ba? Ang maalala mo lang yung mabait at yung stricto. Di ba? Yung mga middle of the, yung mga medyo madaling makalimutan eh. Mas madaling maalala Totoo yung, yan. ako yung pinakamahigpit kong teacher, di ba? Yung mga ganun. Totoo yan, partner. Oo. I agree. Eto, partner, kasi alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon may mga nakakausap akong mga guro na ganito ang sinasabi. Pag tinanong mo, bakit ka naging guro? Tapos ang sinasabi nila, kasi yun lang yung kaya ng mga magulang ko. Kumbaga, yun lang yung pwede na kurso sa akin. Kaya ako naging guro. So, bagaman guro na sila, alam mo yung siguro may iba pa rin silang gusto talagang propesyon na sana ay pangarap nila na yun ang kanilang ginagawa. Pero nandyan na lang sila kasi feeling nila wala silang choice. No choice. Ano po ang inyong mensahe sa ganun po ang mindset? Ganun yung motivasyon na lang. Wala kasi akong choice kaya ako nagtuturo. Ano ho ang mensahe po ninyo? Ako po? Yes, ma'am. Kasi ako po, never po ako nag-regret na naging guro. Dahil nga nagiging inspirasyon ko din yung aking mga teachers. Isa lang din ang nagiging inspirasyon ko po Kasi kung bakit ako naging guro, dahil sila yung mga guro na talagang nagtiyaga sa'yo. Sila din yung mga guro na nagbibigay sa inyo ng motivation na hindi ka dapat mag-give up. Kasi minsan, wala kang baon. Can you imagine that? Paglalakad ka, ilang kilometro kasi syempre sa province. So, nakikita ko sila na ang dedication nila nandoon. Kaya until now, yun ang training ko sa mga teachers. Kahit hindi man kayo ma-reward, no? Basta ituloy nyo lang ang pagtuturo sa mga estudyante. At ang Diyos na bahala, ang gumanti sa inyo. Pero talagang more than that, babalikan kasi nila May mga bumalikan, ma'am, kayo lang kasi ang nagbibigay sa amin kayo lang po ang nagbigay sa akin. Binigyan ako ng pansin. Makulit na sila, pero nakakatuwa. Kasi mga successful silang mga businessman, hindi man daw sila nakatapos if ever, no? Kasi pero nagiging negosyante sila. Tatikay paano sila. Ganun siya. Alam mo, part siya, dagdag ko lang dyan yung merong yung tinuturo natin dyan. Walang puwang para magsisi. Parang you blossom where you're planted. Made kadailanan, bakit dyan ka nilagay ng Diyos? Yung kinalalagyan mo, make the most out of it. Laging ganun. Huwag ka na Ma'am, ito tanong ko, dahil International Women's Month, bilang dati guru talaga kayo full-time, ngayon kayo may-ari na ng eskwela, administrator, head, no? May advantage ba? Ano bang advantage sa pagiging babae sa ganyang larangan? Meron ba? Actually, kasi nga doon sa aking keynote speaker, sabi ko, hindi naman namin kayo inaalisan ng kapangyarihan dahil laging kayo ang head of the family, no? Pero kami yung puso Kami ang puso ng mga babae sa pamilya, maybe sa organization. Kasi kami ang mga babae kasi, ako madali kasi ako magpatawad. So if you are the heart, ibig sabihin, full of love ka. Na hindi ka dapat nagtatanim, hindi ka dapat, ang nasa puso mo, hindi dapat paganti. At kung heart kami, ibig sabihin lifeline kami ng maging organisasyon o magiging pamilya, pero kinikilala pa din namin ang headship ninyo bilang mga lalaki, mga asawa namin. Ganun po. May mga nagsasabi kasi yan daw pagiging emotional at sensitive ng kababaihan, weakness daw yan, hindi daw strength. Ano masasabi niyo dyan? I think ang pagiging emotional kasi ng babae, transparent po kami sa damdamin namin Pero hindi nangangahulugan na mahina. kami Ang aming pagiging emotional, yan ang show of authenticity sa nararamdaman namin. Pagiging authentic, yun po yun.
Ayun, ang maganda. Di ba, doon. partner? Oo, kaya yung pangalan ko babae. Dahil binaba ko sa mga babae. Partner. O, diba? Kaya, Akala sabi ko nga nga kanina, po, sir. alam mo, partner, sinabi ko pa kay Doc Luz, sabi niya, o sige, nakakatuwa naman si Miss Barbie. Sabi ko, ma'am, hindi po siya Miss. Lalaki po ang partner ko sa show, si Sir Barbie. Unique, Sir Barbie. lalaki. Unique. Alam mo, Lalaki Yung naman. ano- 7 na po yung anak. partner, partner, Yeah, go ahead. lusugan ko lang yung sinabi mo kanina, yung tungkol doon sa bloom, Blossom where you planted. something to that effect. Bloom where you are planted. Diba? Kasi naalala ko bigla yung nakapost doon sa wall nung pastor namin, Pastor David Samral ng COP. Sabi niya, learn to be happy and content in the place that God has chosen for you. Mismo, yun na yun. Diba? Maging kontento at maging masaya tayo sa kung saan tayo itinanim. Kasi kung saan tayo itinanim, doon tayo pagpapalain. Bagaman at hindi natin makita agad-agad. At hindi Katulad accident. ng sa inyo, Doc Luz, di ba? 32. So 32 you're years. turning 65 tomorrow, partner. Happy birthday! Hindi ba yun? Happy birthday. Dito ka magbe-birthday sa show. Di ba, partner? Kakantahan mo siya bago tayo pasalama ay magbabati. Yung mga estudyante ni Dr. Luz, baka nakakalimot kayo, ha? Birthday niya Mga bukas. teachers ko po, Sir Barbie, Mga nakikinig teachers. sila. Baka makalimutan nyo, ha? Hello. Sa lahat ng mga teachers ng, ano yung partner? Herman, Harrell, Horns. Horns School. Ayan. Nung Very marinig good. ko rin yan parang nahirapan ako na, ulit yun, i-memorize, di Tongue ba? Pero twister. ayan, alam na natin. Ang parang pinakamaikling pagpangalan sa school ay Harrell. Tama po? Pagsilbing Or kaya Harrell. HHHS. Yun. Ay, bawal kayo magtayo sa Pampanga. Mahirapan sila. Kasi walang H doon. Okay. Sige. Partner. Parts. Hinga na natin ng mensahe si Doc Luz, 'di ba? Para sa lahat ng mga teachers at mga kababaihan na nakikinig sa atin ngayon sa ating palatuntunan. Mensahe po ninyo, Doc Luz. Kaya sa lahat ng mga kababaihan, anumang profesyon meron tayo, yun kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi po tayo dapat kilalanin natin ang sarili natin. Kasi nga, ang message ko nga, ay special tayo unique tayo ulitin ko lang at least mabigyan ko lang ng emphasis. Kung ang babae man ay nagiging downfall ni Adam, babae din po ang ginamit ng Diyos para bigyan tayo ng redemption at walang iba kundi si Virgin Mary, di po ba? So kailangan tayo, although nakilala nila tayo bilang emotional na nilalang, pero ang pagiging emotional natin hindi po nangangahulugan na mahina tayo. Kasi nga, ang mga babae, ano man ang profession mo, alalahanin mo, nanay ka pa rin, asawa ka pa din, you're wearing several hats. Can you imagine kung dinala mo ang iyong anak ng 9 months, ikaw ang nagpapadede. So dakila po talaga kasi tayo. Hindi lang hinayaan ng Diyos na si Adam lang ang kanyang nilalang. So nakita niya talaga, nakatuwang talaga yung mga babae. Kaya babae, tumayo tayo. Hindi po tayo mahina. Tayo ay beloved ng Diyos, hindi lang po ang ating mga asawa. Pero hindi rin natin kalilimutan na yung asawa pa rin ang tinalaga ng Diyos sa head of the family. Right. Tayo ay nasa gitna. So magiging matatag tayo, maging resilient, magkaroon tayo ng integrity, syempre po, bilang asawa, bilang ina. Kasi akala nila nga po, pag ina ka, lalo sa mga kabataan, hindi totoo yan. Mahal namin talaga ang aming mga anak kasi kadugtong sila. So sa mga babae, lahat na nakikinig, anuman ang profession mo, you are a very unique creation of God and we are the beloved. Ayan. Very well said. Very well said. Oo, sabi nga, partner, babae ka. Hindi babae lang. Hindi lang. Babae ka. Very well said. Very good, yes, very partner, good. I agree. Okay. Ayan. Maraming salamat, Dr. Luz Villanueva ng Herman Harrell Horn School dyan po sa Cavite. At mabuhay po kayo. Sana na po pagpatuloy niyo yung inyong dakilang misyon. At mabuhay ang mga kababaihan. Salamat din po, Sir Barbie. And of course, my newfound friend, Gladdy. Ang ganda ng pangalan niya, Gladdy. Always glad.
Correct. And Sir Barbie, yung unique name niyo rin po. How I wish, no? Sabi niya kanina, pupunta daw ako ng studio. Sabi ko, naku, pasensya na po Ay, talaga. bali po, next time. But I'm really honored and grateful po na Salamat po. tested me here. Alright. Ayun. Saludo ako sa lahat ng babae, syempre. Oo, mga kasama lalaki nyo kami dyan. Alright. Okay. Thank you so much. Sige, maraming salamat, Dr. Luz Thanks. Villanueva. God bless. Opo, at babatiin na po natin. God bless. Salamat. Shout out Okay, lang partner. sa mga kaibigan natin dyan po sa Knights Cafe and Resto sa Intramuros. Pasyalan nyo, masarap po dyan. Hello. Sa may likod ng katedral. Yes. Alright. Pangarap kong marating yan. Dahil pumunta ka na, baka maubusan ka. Yes. Oo nga. Okay, partner. Pasalamat na tayo sa lahat na nakasama natin. Manggagawang Pilipino na sa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas. Pag-ibayuhin mo, pero wag mo kakalimutan manalangin lagi. Ito po ang inyong workmate, Barbie Atienza. Hanggang sa muli, ingat and God bless. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayon sa ating episode. Sa susunod na Sunday, sama tayong muli dito sa ating programa. Gladys Mabini po, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino. Ito po ang May Trabaho. Hanggang sa muli. Oras natin, 4 na minuto, makalipas ang 6:00 ng gabi. God Thank you, bless Norman. everyone. Norman, Bye, thank you. parts. Bye-bye.